Kahit saan pa sila magtago, hanapin natin sila. At titiyakin natin, mararamdaman din nila ang sakit na iniwan nila sa atin. Magbabayad at sino bang lumamastake sa inyo? Lintik lang ang walang ganti! Kung hindi ko nailigtas ang mag-ina mo, Ernesto, ipinapangako ko sa pagkakataong ito na hindi nila kayo masasaktan ng anak mo. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa inyong pong YouTube channel at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Ako po'y itago na lamang ninyo sa pangalang Jeremiah, 40 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Agusan del Norte. 2 taon na akong masugid na tagapakinig ng inyong channel at talaga namang naaaliw ako sa mga kwentong katatakutan na ibinabahagi ng inyong mga avid listeners. Sa tagal kong nakikinig, naisip ko bakit hindi ko rin ibahagi ang isang nakakatakot na kwento mula sa aming pamilya. Kaya heto, nagdesisyon akong ipadala ang isang makapanindig balahibong karanasan na mismong ang aking lolo, si Lolo Simon, ang nakaranas. Ang kwento pong ito ay naganap noong 17 years old pa lamang si Lolo Simon. Nangyari ito sa kanilang probinsya sa Capiz na kilala rin sa mga kwento ng kababalaghan. Bata pa lamang ako nang marinig ko ang kwentong ito mula kay Lolo at kahit ulit-ulitin niyang ikwento, hindi nawawala ang takot at lungkot na nararamdaman ko. Kaya ngayon ibabahagi ko rin ito sa inyo at umaasa kung mararamdaman niyo rin ang parehong kilabot na naramdaman ko habang naririnig ang kwentong ito. Tay, sigurado ako, makakakuha tayo ng baboy ramo ngayon. Ang sarap siguro ng gawing adobo. Matagal na rin po akong hindi nakakain ng karne eh. Kaya dalian mo na dyan at huwag ka nang kukupad-kupad. Kung gusto mo kumain ng masarap, tumayo ka na riyan sa higaan at maghanda ka na para sa pangangaso natin. Opo, Tay. Eto na po, nakabangon na ako. Nagligpit na rin po ako ng higaan. Maliligo lang po ako at pwede na tayo umalis. Sabik na talaga akong makakain ng karne. Kung hindi baboy ramo, ayos lang sa akin kahit karne ng usa o kambing. Basta't wag na lang gulay ang ulam natin mamaya. Nakakasawa na kasi ang ginisang talbos ni nanay. O siya, gawin mo na ang gagawin mo para makalis na tayo at para maaga tayong makabalik. Maaga pa lang daw ay abala na sina Lolo Simon at ang tatay niyang si Tatay Ernesto sa paghahanda para sa pagpunta nila sa gubat para kumuha ng kahoy at mangaso. Ang tatay daw ni Lolo ang gumagawa ng sibat habang siya naman ay may maliit na pana na ginagamit nila sa pangangaso. Naihanda na raw nila ang mga dadalhin nang marinig nila ang malakas na tawag ng nakababata niyang kapatid na si Adela na noon ay 8 taong gulang pa lamang. Tinanong daw ni Lolo Simon ang kapatid kung bakit tila sumisigaw ito habang tinatawag sila ng tatay nila. At syempre, inasar pa niya ito. Uy, Adela! Pwede mo naman kaming tawagin ng hindi ka sumisigaw ah. Ang lakas ng boses mo. Abot hanggang kabilang baryo. Nainis daw si Adela sa pang-aasar ni Lolo Simon kahit ang gusto lang naman ito ay paalala sa kanila na huwag kalimutan ang hiling nitong pasalubong. Pero inasar pa rin daw ulit ni Lolo ang kapatid niya. Ano ba yung sinasabi mo ha, Adela? Nakalimutan ko na. Simon, huwag mo nang asarin ang kapatid mo at baka mag-away pa kayo niyan. Pasensya na po, Itay. Binibiro ko lang naman siya eh. Oo na, Adela. Ipipitas kita ng maraming bulaklak, iba't ibang klase at iba't ibang kulay. Pero may isang kondisyon. Huwag kang magpasaway kay nanay habang wala kami ha. Tumango naman daw ang kapatid niya at nangakong magpapakabait basta huwag lang kakalimutan ni Lolo Simon ang mga bulaklak na hiling nitong pasalubong. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Lolo Simon at ang tatay niya sa nanay niya at kay Adela bago sinimula ng paglalakad patungo sa kakahuyan. Tahimik na tahimik daw ang gubat nang dumating sila roon.
Ngunit dama raw ni Lolo ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin na tila nagbibigay ng babala. Habang naglalakad sila ng tatay niya, tinalasan daw niya ang kanyang pandinig at mga mata para makahanap agad ng hayop na may uuwi nila para gawing ulam. Simon, anak, tingnan mo ito. Mukhang may hayop na dumaan dito. Oo nga po, Itay. Malalaki ang bakas ng paa. Baka malaking baboy ramo ito. Kailangan nating mahuli yun, Itay. O sige, maganda ka anak. Dahan-dahan tayong lumapit para hindi mabulabog ang hayop na yan. Sinundan daw nila ang bakas ng mga paa. Sa tulong ng kanilang mga dalang sandata at kaalaman sa pangangaso, matagumpay nilang natuntun ang isang malaking baboy ramo na naghuhukay sa gilid ng mga ugat ng isang punong kahoy. Nang makita raw nila ito, agad na binigyan si Lolo Simon ng sinyales ng kanyang tatay Ernesto. Simon, sa kanan ka. Ako naman sa kaliwa. Sabay natin huhulihin ang baboy ramo na yan. Opo, Itay. Handa na po ako. At sa isang mabilis na kilos na itaboy raw nila ang baboy ramo papunta sa mas mababang bahagi ng kakahuyan. Sa tulong ng sibat ng tatay niya ay napatay nila ang hayop. Napatalon daw noon si Lolo Simon sa sobrang tuwa. Itay, ang laki nito! Maraming may lulutong ulam ni nanay sa laki ng baboy ramo na to. Oo nga anak. Tama-tama ito para sa pananghalian at hapunan natin. Tara, manguha na tayo ng mga kahoy at mamitas tayo ng bulaklak para sa kapatid mo. Para makabalik na tayo sa bahay. Habang nangunguha raw noon ng kahoy si Tatay Ernesto at si Lolo naman ay namimitas ng mga bulaklak para sa kapatid niyang si Adela, ay bigla silang nakarinig ng umuungol na parang humihingi ng tulong. Agad daw na nagkatinginan sina Lolo Simon at ang tatay niya. Itay, narinig mo yun? Boses ng bata at humihingi ng tulong. Oo anak, at parang umiiyak. Halika, hanapin natin. Kawawa naman yung bata. Sinundan daw nila ang pinagmumulan ng boses na paikot-ikot sa mga puno at dawag ng gubat. Ang boses ay hindi malinaw, halos bulong na nagmumula sa iba't ibang direksyon. May kasamang hikbi ang mga tunog, kaya lalo silang nataranta. Hindi nila alam kung saan eksaktong tutungo, ngunit nagpatuloy sila sapagkat alam nilang may nangangailangan ng tulong. Hanggang sa natagpuan nila ang pinagmumulan ng hikbi. Isang batang babae ang nakita nila na sa tansya nila ay nasa 13 taong gulang. Nakaupo ito sa lupa, nanginginig sa takot habang umiiyak. Napansin nila ang mga galos sa mga braso at binti ng bata. Tila ba ito'y dumaan sa mga matatalim na dawag. Sa tabi ng bata ay isang matandang babae na nakahandusay. Ang matanday walang malay at may malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa tansya nila ang matanda ay nasa 60 years old na. Anong nangyari sa inyo bata? Sino kayo at anong ginagawa niyo rito sa gubat? Tulungan niyo po kami. Ako po si Rita at siya po ang lola Celia ko. Magtitinda po kami ng luya sa kabilang baryo. Pero habang naglalakad kami, may mga masasamang loob po na humarang sa amin. Kinuha po nila ang pera namin at itinapon ang mga paninda namin. Pagkatapos po nun, itinulak nila kami sa bangin. Nanginginig daw ang bata habang ikinikwento ang nangyari. Si Lolo Simon naman daw ay napahawak sa kanyang dibdib, ramdam ang awa sa maglola. Tay, sobrang namang sama ng ginawa sa kanila ng mga taong yun. Anong gagawin natin, Tay? Tutulungan natin sila anak. Di natin sila pwedeng iwan dito sa gubat. Baka mamaya ay mas lalo silang mapahamak dito. Binuhat daw noon ng tatay ni Lolo Simon si Lola Celia habang inalalayan naman niya ang batang si Rita na hirap sa paglalakad dahil sa mga sugat nito. Habang tinatahak nila ang daan pauwi, patuloy daw nilang kinakausap ang bata para pakalmahin ito.
Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo sa bahay. Doon makakapagpahinga kayo ng lola mo. Ako pala si Simon. Kuya Simon na lang ang itawag mo sa akin. At siya naman ang Tatay Ernesto ko. Salamat po, Kuya Simon. Salamat din po sa iyo, Tatay Ernesto. Walang anumang bata. Malapit na tayo sa amin. Konting tis na lang. Pagdating daw nila sa kanilang bahay, nagmadali raw tumulong ang nanay niyang si Remedios para linisin ang mga sugat at esikasuhin sina Rita at Lola Celia. Ang kapatid naman niyang si Adela ay tahimik lang na nakatingin. Bakas ang pagkagulat sa inosente nitong muka. Pero nagtanong na rin daw ito kung sino ang mga kasama nila. Natagpuan namin sila sa gubat, Adela. Sugatan sila. Inakawan daw sila ng pera ng mga masasamang loob. Tapos, inihulog sila sa bangin. Mabuti na lang at kami ni Itay ang nakakita sa kanila. Ang sagot daw ng bunso niyang kapatid ay kawawa naman ang sinapit ng maglola. Mabuti raw at nandoon sila ng tatay nila at tinulungan ang mga ito, ngunit may kakaiba raw na napansin ng kapatid niya sa maglola. Si Lola Celia raw ay nakakatakot ang itsura at ang batang Rita raw ay hindi raw inaalis ang pagkatitig sa kapatid niya. Ha? Huwag ka nga maingay at baka marinig ka ni Rita. At anong nakakatakot kay Lola Celia? Yung mukha niya na puro kulubot na? Ganun naman talaga kapag tumanda ng isang tao. Kumukulubot ng mukha. Ganun din ang mangyayari sa'yo kapag tumanda ka na. At titig na titig ka mo sa'yo si Rita? Siyempre ngayon ka lang niya nakita kaya ka tinititigan. Inirapan daw siya ni Adela at nakasimangot na lumabas ng bahay dala ang mga pinitas nilang bulaklak ng Tatay Ernesto nila. Nagising na rin daw noon si Lola Celia at nagtataka kung nasaan ang mga ito. Nasaan ako? Rita, ako. Nasaan tayo? Lola? Lola? Butit nagising ka na? Akala ko! Yumakap daw si Rita sa kanyang lola ng mahigpit, tila ayaw na itong bitawan. Napahigbi ito nang marinig ang mahina ngunit malinaw na tinig ng kanyang mahal na lola. Huwag ka nang umiyak, Apo. Hindi naman nawala ang lola. Nang marinig daw ng tatay ni Lolo Simon ang iyakan sa kwarto ay lumapit daw ito roon para ipaliwanag ang nangyari sa matanda. Lola, nakita namin kayo ritong apo mo sa gubat, sugatan at wala kayong malay. Ang sabi ng apo nyo, may mga masamang loob daw na humarang sa inyo. Ninakawang kayo, sinira ang inyong mga paninda at itinula kayo sa bangin. Nga pala, ako po si Ernesto at ito ang panganay kong anak, si Simon. Siya naman ang asawa ko si Remedios. Yung bunso kong anak na si Adela naman ang nasa labas ng bahay. Totoo yun, iho. Totoo na may mga lalaking humarang sa amin at kinuhang dala naming pera. Pati mga paninda namin, sinira nila. Hindi pa nakontento ang mga walang hiya. Inihulog pa kami sa bangin na maglola. Mabuti nga at buhay pa kami. Kaya nga po, Lola. Akala ko iiwan mo na ako eh. Ayoko pa mamatay ka, Lola. Ayoko pa po. Tahan na, Apo. Kita mo naman na buhay pa ang lola. Kaya huwag ka nang umiyak. Matagal pa tayong magkakasama. Huwag kang mag-alala. Ligtas na kayo ngayon. Wala nang masamang mangyayari sa inyo ng lola mo. Maraming salamat pala sa inyo. Baka kung ano nang nangyari sa amin ng apo ko kung hindi nyo kami kagad natagpuan. Walang anuman, Lola. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Napag-alaman ko na mahirap pala ang iyong sitwasyon. Ang sabi ng apo nyo, pinangkaaling pa raw kayo sa kabilang baryo. Kung gusto nyo, manatili muna kayo rito pansamantala. Ay, salamat.
Napakalaking tulong nito para sa amin. Pero nahihiya akong abalahin kayo. Mukhang hirap din ang pamumuhay ninyo. Baka makabigat lang kami ng apo ko. Naku po, hindi po kasi magiging pabigat. Opo, totoo na hikaos din kami, pero gagawin namin ang makakaya para makatulong sa inyo maglola. 4 lang naman kami rito sa bahay, kaya wala pong problema sa amin kung dito muna kayo sa amin. Ang bubuti nyo. Sana lahat ng tao ay katulad nyo. Bigla raw naputol ang pag-uusap na yon nang biglang pumasok sa bahay ang kapatid niyang si Adela. Humahangos at namumutla sa takot. Ang mga kamay daw nito'y bahagyang nanginginig habang itinuturo ang direksyon sa labas. May 2 lalaki raw na umaaligid sa labas ng bahay nila. Ang sabi pa ng kapatid niya, mukhang hindi raw mapagkakatiwalaan ng mga yon. Nang marinig daw ni Rita ay umiyak na naman ito at sinabing baka nasundan sila ng mga masasamang loob na nanakit sa mga ito. Baka sila po yun. Baka bumalik yung mga masasamang lalaki na nakit sa amin ni Lola. Nagkatinginan daw sina Lolo Simon, Tatay Ernesto at ang kanyang nanay Remedios. Agad na tumayo ang tatay niya at kinuhang tabak na nakasabit sa dingding. Walang lalabas ng bahay. Ako ang titingin kung sino ang nasa labas. Opo, Itay. Mag-iingat po kayo. Agad daw na lumabas si Tatay Ernesto, hawak ang tabak nito. Ngunit nang makarating ito sa labas, wala raw itong nakita. Kaya bumalik na ito sa loob ng bahay. Wala namang tao sa labas. Baka naalaman nila, naalam natin na naandun sila kaya umalis na. Huwag kayo matakot. Hanggat narito ako, walang makakapanakit sa inyo na kahit sino. Tama po si Itay. Magaling po makipaglaban si Itay gamit ang kanyang tabak. Kilala si Itay na pinakamalakas na lalaki dito sa lugar namin. Kaya hindi uubra ang mga damuhong yun. Subukan lang nila na sumugod dito at yari sila kay Itay. Iniutos daw noon ni Tatay Ernesto na wala munang lalabas ng bahay nung araw na yon para sa kanilang kaligtasan. Nang sumapit ang gabi, pagkatapos nilang maghapunan, naisip daw ni Lolo Simon na dumungaw sa bintana. Ngunit may nakita siyang mga mapupulang mata na tila kumikislap sa dilim at titig na titig sa bahay nila. Dahil sa kuryosidad, tiningnan niyang maigi kung sino o ano ang nagmamay-ari ng mga matang yun. Nanlaki raw ang mga mata niya at nanindig ang kanyang mga balahibo nang makita niya ang nilalang na nagmamay-ari ng mga matang yun. Dali-dali raw niyang tinawag ang Tatay Ernesto niya. Tay! Tay! May nakita po ako sa labas. Ano yun, anak? Anong nakita mo? Bumalik na naman ba yung mga lalaking nakita ng kapatid mo kanina? Hindi po, Itay. Hindi mga taong nakita ko sa labas kundi 2 malaking aso po, Itay. Kulay itim na aso. Nanlilisik po ang mga mata nila at parang may malalaking pangil. Umaaligid po sila sa bahay natin at parang nagmamatsyag. Ano? Gaya ng sinabi ko sa inyo, walang lalabas. Dito lang kayo, ha? Titingnan ko kung ano ang nakita mo sa labas, anak. Pero, Tay, mukhang hindi po ordinaryong mga aso yung nasa labas. Parang kasing laki po ng leon. Ngayon lang po ako nakakita ng ganong kalaking aso. Ano ka mo? Aso? Kasing laki ng leon? Anong kalokohan niya, Simon? Huwag mo akong pinaglolo kung bata ka. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo pong nakita ko, Itay. Nakakatakot po ang mga mata nila at ang mga pangil nila na matatalim. Nang bigla raw nagsalita si Lola Celia. Huwag ka ring lalabas, Ernesto. Mapanganib bang mga nilalang na nakita ng anak mo? Anong ibig mo sabihin, Lola Celia? Bakit mapanganib? Maaaring ang nakita ng anak mo ay mga ungo. Ano po yun, Lola? Ang ungo ay isang uri ng aswang na nagbabagong anyo bilang hayop. Karaniwan ay aso, baboy o malaking ibon para makalapit sa mga tao nang hindi agad napapansin. Kung ang sabi mo, Simon, na umaaligid at nagmamatsyag sila rito,
Malamang may binabalak silang masama. Baka sinusubukan nilang maghanap ng pagkakataon para isakatuparan ang balak nila. Hindi. Hindi, maaari. Hindi ko akalain makakarating dito sa lugar natin ang aswang na gumagala raw sa kabilang baryo. Ibig pong sabihin ay totoo yung aswang na gumagala at nambibiktima raw sa kabilang baryo, Itay? Diyos ko, delikado tayo rito. Baka atakihin tayo ng mga aswang na yun, Itay. Lola, hindi po kaya yung nakita ni Adela kaninang umaga na dalawang lalaki sa labas ng bahay na umaali-aligid? Sila rin yung mga aswang na ungo na nakita ni Kuya Simon? Lola, kung ang mga nakita niya ngayon ay yun din ang mga masasamang loob na nanakit sa atin kanina, baka tayong binabalikan ng mga yon, Lola. Kasi dalawang lalaki rin yung mga nanakit at nagulog sa atin sa bangin. Nalaman na nila nandito tayo. Pero kung mga aswang yung mga gumawa sa inyo ng masama at nanakit, di ba dapat nilapan na nila kayo kanina? Ang mga aswang na ungo ay kadalasang umaatake sa gabi. Partikular na sa madidilim na lugar o tuwing malapit ng maghating gabi. Dahil sa mga oras na yun ay doon sila pinakamalakas at aktibo. At mahina naman sila kapag umaga. Sa tingin ko hindi aswang yung mga nanakit sa atin, Apo. Mga taong halanglang ang bituka ang sumalbahe sa atin kanina. At saka, kung aswang sila, hindi sila uubra sa akin. Bakit po, Lola? Bakit hindi po uubra sa inyo ang mga aswang? Dahil ako ay isang albularya. Hinding-hindi ako basta malalapitan ng mga aswang dahil kaya ko silang labanan. Albularya po kayo, Lola? Oo, Kuya Simon. Isang magaling na albularya ang lola ko. Kung tutuusin, kayang bigyan ng sumpa yung mga nanakit sa amin. Kaso si Lola masyadong mabait. Porque baka raw may pamilya ang mga lalaking yun. Baka raw nagawa nila sa amin yung dahil gipit at walang-wala sila. At kung ano-ano pa. Kaya nga minsan naiinis ako kay Lola Nanganib na nga ang buhay namin. Di pa rin magawang gumanti. Apo, hindi lahat ng nagbigay sa iyo ng sugat ay kailangang gantihan. Ang galit, kapag pinairal mo yan, parang apo yan na mas lalo pang sisira sa iyo. Oo, nasaktan ka. Nasaktan din ako. Pero kung gaganti tayo, ano pang pinagkaiba natin sa kanila? Ang pagganti ay hindi solusyon. Paano kung may inosenteng madadamay? Gusto mo bang ipasa sa iba ang bigat ng sakit? Mas mabuti nang ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Siya nang bahala sa kanila. Ang mahalaga, ligtas tayo. Ang paghihiganti ay walang magandang maidudulot. Sa sinabi daw na yun ni Lola Celia, labis na humanga raw si Lolo Simon at Tatay Ernesto sa matanda. Napakabuti raw ng puso nito na kahit kaya nitong gantihan ang mga nanakit dito at sa apo ay mas pinili pa nitong magpatawad. Napakabait niyo pala, Lola Celia. Sa lahat ng tao gaya niyo. Hindi kabaitan yun, Ernesto. Kundi pag-unawa. Lahat tayo nagkakamali. At may dahilan kung bakit nagagawa ng iba ang maging masama. Kung gusto nating may magbago, hindi galit ang sagot. Ang totoong lakas ay nasa pag-unawa. Kapag natuto tayong magpatawad, doon natin mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Pero kapag aswang na ang pag-uusapan, wala dapat awa-awa. Ang mga aswang, hindi sila tulad ng tao na kaya pang magbago. Kapag sinaktan kanila o ang pamilya mo, kailangang ipagtanggol mo sila at ang sarili mo. Hindi tayo dapat nagpapakita ng awa sa mga nilalang na mga layunin ay manakit at manira ng buhay.
Kaya tandaan inyo, hindi masama ang lumaban kung buhay nang nakataya. Iba ang pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa galit. At iba ang pakikipaglaban sa mga nilalang na wala ng konsensya. Dali-dali raw lumapit si Lola Celia sa bintana at dahan-dahang sumilip sa labas. Pero wala na raw siyang nakita roon. Wala na raw ang mga aswang. Wala na ang mga lintik. Siguro ay narinig nilang sinabi ko na hindi ako natatakot sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hanggat narito ako, ay walang magagawa sa inyong mga aswang. Ako ang bahala sa inyo. Nang gabing yon, hindi raw nakatulog si Lolo Simon. Paulit-ulit daw niyang naaalala ang nakita niya sa labas ng bahay nila. Mga aswang. Ramdam daw niya ang kaba sa dibdib. Natatakot na baka bumalik ang mga aswang na ungo na sinabi ni Lola Celia. Pero kahit paano, napawi raw ang takot niya. Naisip niya na kasama naman nila si Lola Celia, isang magaling na albularya. Alam niya na hindi nito hahayaan na may masamang mangyari sa kanila. 2 araw pa ang lumipas at kasama pa rin nila ang maglolang Lola Celia at si Rita. Nakita raw niya na mas maayos na ang kalagayan ng mga ito. Magaling na raw ang mga sugat ng maglola. Tumutulong din daw ang maglola sa mga gawaing bahay. Si Lola Celia kahit maedad na ay napakasipag. Masarap daw itong magluto. Si Rita naman kahit bata pa ay kayang-kaya na ang mga mabibigat na gawain tulad ng paglalaba, pagsasalok ng tubig sa balon at pagsisibak ng kahoy. Kung si Lolo Simon, Tatay Ernesto at Nanay Remedios ay giliw na giliw sa maglola dahil mababait ang mga ito at walang masamang tinapay, napapansin naman daw noon ni Lolo Simon na tila hindi panatag ang bunso niyang kapatid na si Adela sa maglola. Uy, Adela! Bakit pa parang ayaw mong makihalubilo kina Lola Celia at Rita? Ang bait-bait ka nila sa atin. Ang sabi raw ng kapatid niya ay nararamdaman nitong may kakaiba sa maglola na hindi nito matukoy, lalo na raw kay Rita, kaya ayaw na ayaw nitong makipaglaro sa bata. Palaisipan daw noon kay Lolo kung bakit ganun ang nararamdaman ni Adela sa maglola. Habang iniisip daw ni Lolo Simon ang sinabi ng kapatid, may kung anong gumapang na malamig na pakiramdam sa batok niya na hindi niya maipaliwanag. Pero binaliwala niya iyon. Isang araw nagpasya sina Lolo Simon at Tatay Ernesto na muling magtungo sa gubat. Kailangan na raw nila ulit mangahoy para may panggatong at mangaso na rin para sa dagdag na pagkain. Kampante raw sila nang umalis sila ng bahay. Alam naman daw nilang naroon si Lola Celia kasama ang nanay at ang kapatid niyang si Adela. Kung sakali raw na magbalik ang mga aswang, alam nilang may pagtatanggol ng albularyang si Lola Celia ang nanay at ang kapatid niya. Simon, bilisan na natin ang pangunguhan ng kahoy at pangangaso. Hindi tayo dapat magtagal dito. Babalik din tayo agad sa bahay. Lahat pa naman ang naiwan doon ay mga babae. Opo, Itay. Marami na po akong nakuha ang kahoy. Nakagawa rin po ako ng pitag para sa hayop na huhulihin natin. Habang nasa gubat daw sila ay biglang may kakaiba raw na naramdaman si Lolo. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid na parang may hindi nakikitang puwersang nagpaparamdam sa kanya. Tila may masamang pangitain na pilit pumapasok sa isipan niya at kinutuban siya na may hindi tama. Dahil dito mas lalo pang bumilis ang kabog ng dibdib niya. Bakit ganito? Parang hindi ako mapalagay. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Wala pa raw tanghali nang matapos sila sa pangangaso. Mabilis nilang nahuli sa bitag na ginawa ni Lolo Simon ang isang malaking usa na gagawin nilang ulam sa araw na yon. Sa isip ni Lolo Simon dapat ay masaya siya dahil maaga silang makakauwi. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala ang kaba
sa dibdib niya. Anak, bakit bigla kang naging balisa dyan? May gumugulo ba sa isip mo? Tay, kanina pa po ako kinakabahan eh. Hindi ko po alam. Parang may kung anong bumubulong sa akin na bumalik na tayo sa bahay. Bilisan po natin ang paglalakad. Baka naman pagod lang yan, nak. Hindi bale. Pagdating natin sa bahay ay paluluto agad natin sa nanay mo o kay Lola Celia mo ang nahuli nating usa. Siguradong masarap ang karne nito. Kaya marami ka na namang makakain at tiyak natanggal ang pagod mo. Ilang minuto lang ay nasa harap na sila ng bahay nila. Laking gulat daw noon ni Lolo Simon nang makitang sira ang pinto ng bahay nila na gawa sa sawali. Parang sinadyang sirain ng kung sino. Narinig din nila ang malakas na pag-iyak ng batang si Rita. Mas lalo raw siyang kinabahan at bumilis ang tibok ng puso niya kaya nabitawan na niya ang mga kahoy na dala niya. Maging ang tatay Ernesto niya ay nabitawan na rin ang bitbit nitong usa at patakbo nilang tinungo ang kanilang bahay. Anong nangyari rito? Remedios? Adela? Ay! Adela! Lola Celia! Rita! Diyos ko! Remedios! Adela, anak! Hindi! Nay! Adela! At sa paghakbang daw nila papasok sa loob ng bahay ay mas nagulantang pa sila at halos hindi makagalaw sa nakita nilang kahindik-hindik na tanawin. Bumaligtad daw ang mundo nila sa nakitang eksena. Hindi lang sa sahig kundi pati sa dingding at sa lahat ng sulok ng bahay ay nagkalat ang mga bahid ng dugo. Sa sahig ay nakabulagta ang bangkay ng nanay niyang si Remedios at ng bunso nilang kapatid na si Adela. Ang mga tiyan at dibdib daw ng mga ito ay parehong wakwak. Wala ng mga laman loob at naliligo ang mga ito sa sariling dugo. Sa isang sulok naman ay nakita nila ang batang si Rita, nanginginig sa takot at umiiyak, puno ng mga sugat at may mga kalmot ng matutulis na kuko sa katawan. Doon na raw sila napahagulgol ng tatay niya. Niyakap daw ni Lolo Simon ang bangkay ng kapatid habang niyakap naman ng tatay Ernesto niya ang bangkay ng nanay niya. Remedios! Mahal ko! Sino ang gumawa nito sa iyo? Ella, kapatid ko! Bakit? Sinong may kasalanan nito sa inyo ni nanay? Magbabayad at sino bang lumamastaka sa inyo? Lintik lang ang walang ganti! Hindi kami titigil dito eh. Hanggat hindi namin kayo naigaganti, Nay. Adela, papanagutin namin ang mga gumawa nito sa inyo. Papanagutin namin. Pagkatapos nilang tumangis ay nilapitan nila ang umiyak pa rin na si Rita. Nanginginig daw ang mga kamay nito habang tinatakpan ang mukha. Rita, anong nangyari? Sino ang pumatay sa asawa at bunso kong anak? Sino? Ngunit si Rita ay patuloy raw na nanginginig at halos hindi makapagsalita. Pero dahil pinilit daw nilang pagsalitain ang bata ay nagsalita rin ito habang patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. Mga aswang po! Mga aswang pumatay kay Nanay Remedios at Adela! Mga aswang? Sabihin mo sa amin, mga aswang na umubang pumatay kina Inay at Adela? Oo, Kuya Simon. Dalawa sila. Pag-alis yun ni Tate Ernesto, bigla silang tumating. Nakakatakot ang mga itsura nila. Malalaking aso sila na may matatalas na kuko, tsaka matutulis na mga pangil. Wala pong awa nilang nilapas si Ali Remedios tsaka si Adela. Tinangka po ni Lola Celia labanin yung mga aswang, pero sobrang lakas po nila. Pati po si Lola kinuha nila eh. Muntik na rin po nila ako lapain, pero nagmakaawa lang po si Lola sa kanila na wag akong papatayin kapalit ng buhay ni Lola. Baka nga po pinatay na rin po nila si Lola. Ang mga walang hiyang aswang. Pagbabayarin ko sila ng mahal. Buhay ng mag-ina ko ang kinuha nila. Buhay rin nila ang sisingilin ko! Tutulungan po kita, Itay. Hindi natin sila titigilan. Ang ginawa nila sa pamilya natin, hindi pwedeng walang kabayaran. Kahit saan pa sila magtago, hanapin natin sila. At titiyakin natin, mararamdaman din nila ang sakit na iniwan nila sa atin.
Napuno raw ng hinagpis at kalungkutan ang buong bahay nila. Pareho silang nagluluksa sa harap ng karumal-dumal na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Pero hindi maitatago ang paghahangad ni na Lolo Simon at Tatay Ernesto na makaganti sa mga aswang na nagwasak sa kanilang pamilya. Tay, gawin po natin ang lahat para mapanagot ang mga demonyong aswang na yun. Kailangan natin silang hanapin. Hindi pwedeng matapos na lang ito ng ganito. Hindi natin ito palalampasin, anak. Ipalalasap natin sa mga halimaw na yun ang galit natin. Sisiguraduhin natin na isusumpa nila ang araw na ginawa nila ito sa atin. Huwag kang mag-alala, Rita. Hahanapin namin ang Lola Celia mo. Sana nga, buhay pa siya. At kung hindi man pala rin ang lola mo sa kamay ng mga aswang na yon, hindi ka namin pababayaan. Kukup-kupin ka namin at ituturing kita na para kong anak. Tumango lang daw noon si Rita at patuloy pa rin sa pagikbi. Pagkatapos daw ng mga nangyari ay binigyan ng maayos na libing ni Lolo Simon at Tatay Ernesto ang bangkay ng kanyang nanay at kapatid sa likod ng kanilang bahay. Inalayan daw ni Lolo ng magagandang bulaklak ang puntod ng nanay at ng kapatid niya. Ang mga paborito raw na mga bulaklak ni Adela ang inilagay niya sa puntod ng kapatid. Gusto man nila itong iburol, hindi na raw nila ginawa dahil tiyak na pag-uusapan pa ng mga tao ang nangyari at ayaw na raw nila na pagtsismisan pa ang pagkamatay ng nanay at kapatid niya. Ang mahalaga lang sa kanila ng tatay niya ay makaganti sa mga aswang. Isang gabi habang mahimbing daw na natutulog si Rita ay hindi naman daw dalawin ng antok si Lolo Simon. Nakahiga lang daw siya at nakamulat ang mga mata. Samantalang ang Tatay Ernesto naman niya ay abala raw noon sa paghahasa ng tabak. Habang hinahasa raw ng tatay niyang tabak, kitang-kita niya ang talim nito na naliliwanagan ng ilaw mula sa gasera na nakapatong sa mesa. Kitang-kita rin daw niya ang mga mata ng kanyang Tatay Ernesto na parang naglalagablab sa galit habang hinahasa nito ang tabak. Nararamdaman daw ni Lolo Simon ng mga oras na yon na hindi pa talaga tapos ang laban. Malakas ang kutob niyang babalik ang mga aswang na kumuha sa buhay ng nanay at kapatid niya. At sa pagbabalik ng mga ito, titiyakin niyang hindi na makakapanakit ang mga ito ng iba pang tao. Ngunit bigla raw silang nakarinig ng ungol mula sa labas ng bahay. Nang marinig daw yon ng tatay niya ay para raw kumislap ang mga mata nito at mahigpit na hinawakan ng tabak. Narinig daw niya na nagsalita ang tatay niya. Nandito na sila. Ang mga hayop. Kumanda kayo sa akin. Marahan daw na binuksan ni Tatay Ernesto ang pinto. Napakadilim daw sa labas at ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa madilim na gabi. Napansin daw nito ang isang nakadapong anino malapit sa isang puno na katapat ng bahay nila. Mas lalo raw nitong hinigpitan ang kapit sa hawak na tabak at dahan-dahang lumapit. Dinig na dinig daw nito ang ungol na nagmumula roon. Sino ka? Lumabas ka kung sino ka man! Huwag kang magtago sa lihim! Ngunit laking gulat daw ni Tatay Ernesto nang masilip ang nakadapang katawan. Si Lola Celia daw yun. Nanginginig, puno ng sugat ang buong katawan at umuungol na parang hirap na hirap sa bawat paghinga. Agad daw na tumakbo si Tatay Ernesto palapit sa nakadapang matanda. Lola Celia, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nakaganyan? Iniangat daw ni Tatay Ernesto ang katawan ng matanda at napansin ang punit-punit na damit nito at ang sariwang mga sugat sa braso at likod na parang nilapa ng mabangis na hayop. Ernesto, tulungan mo ko. Lola Celia? Nakatakas lang ako sa kanila, pero babalik sila. Babalik ang mga aswang. Nagmamadali raw na kinarga ni Tatay Ernesto si Lola Celia at ipinasok sa loob ng bahay. Agad naman daw umalis si Lolo Simon sa bintana kung saan siya nakatanghod at nagising din si Rita dahil sa ingay. Nakita raw ng batang sugatang lola nito at patakbo itong nilapitan.
umiiyak habang yakap-yakap ang matanda. Lola! Buhay kayo! Akala ko pinatay na kayo ng mga aswang! Buhay kayo, Lola! Salamat sa Diyos! Si Lolo Simon naman daw ay napaluha na rin. Nakaramdam din daw siya noon ng inggit kay Rita dahil mabuti pa ang lola nito ay nakaligtas sa mga aswang. Pero ang nanay at kapatid niya ay hindi. Pero hindi na lang niya ipinahalata. Itay, buhay po si Lola Celia. Paano po siya nakatakas? Nasaan daw po ang mga aswang? O anak, nakatakas daw si Lola Celia mula sa mga halipo. Pero ang sabi niya, babalik daw ang mga yun dito. Subukan nilang talagang bumalik dito at gugulok ang mga ulo nila sa lupa. Pagkakataon na natin yan, Tay. Para maipagiganti sina Inay at Adela. Hindi na rin ako makapaghintay na makaharap ang mga aswang na yun. Hindi na ako natatakot sa kanila. Sa halip, puot at galit na lang nararamdaman ko sa kanila. Habang ginagamot daw ni Tatay Ernesto ang mga sugat ng matanda, unti-unting ikinuwento ni Lola Celia ang nangyari noong araw na pinatay ng mga aswang ang nanay at kapatid niya. Bigla na lang silang sumugo dito sa bahay, Ernesto. 2 malalaking aswang. Mga ungo. Walang awang nilapa ang asawa mo at ang bunso mo. Pilit ko silang ipinagtanggol. Pero ibang klase ang mga aswang na yon. Hindi umubra sa kanila ang mga kaalaman ko bilang albularya. Malalakas sila. Hindi sila mga ordinaryong aswang. Pati ang apo kong si Rita ay muntik na nilang lapain at patayin. Pero sinabi ko sa kanila na ako na lang ang patayin nila at huwag ang apo ko. Matanda na ako. Kaunti na lang ang ilalagi ko sa mundo. Kaya ng mga oras na yun ay nakahanda na akong mamatay. Hayaan lang nilang mabuhay ang apo ko. Nakita raw ni Lolo Simon na napahinto sa pagsasalita si Lola Celia. Nangingilid daw ang luha nito habang yakap ang apong si Rita. Inayaan nilang apo ko na mabuhay. At ako ang tinangay nila sa loob ng gubat. Dinala nila ako sa isang kuweba kung saan sila nagtatago. Marami sila doon. Meron silang pinuno na isang matandang aswang at siya ang nag-uutos sa mga alagad niyang aswang na mambiktima at pumatay ng mga tao. Pero akala nila ay hindi ko makikilala yung 2 aswang na sumugod dito at pumatay kina Remedios at Adela. Nakilala ko sila. Sila rin yung 2 lalaking nagnakaw at nanakit sa amin ang apo ko. Tama ang apo ko. Ang mga lalaking humarang sa amin at naghulog sa amin sa bangin ay mga aswang. Totoo po ba yan, Lola? Yung mga masasamang loob na nanakit at nanghulog sa inyo ni Rita sa bangin? Sila yung mga aswang? Oo. Sila nga, Simon. Tandang-tanda ko ang mga mukha nila. Dahil nung dalhin nila ako sa lungga nila, ay nagpalit sila ng anyong tao. Sila rin yung 2 lalaki na nakita ni Adela sa labas ng bahay na umaaligid. Ang sabi pa nung pinakapinuno nila, kaya raw nila pinatay ang mag-ina mo ay para gantihan kayong mag-ama. Gantihan? Anong kasalanan namin para gantihan nila? Dahil sa ginawa niyong pagtulong sa amin ang apo ko, Ernesto. Nalaman ko rin sa 2 aswang na hindi pagnanakaw ang intensyon nila sa amin ng apo ko. Nagpanggap lang pala sila na mga magnanakaw para saktan kaming maglola. Sinadya nilang ihulog kami sa bangin para tuluyan kaming mamatay ni Rita kapag patay na kami.
madali na nila kaming makukuha at madadala sa lungga nila para gawing pagkain. Hindi nila kasi kami kayang atakihin sa anyong aswang dahil mahina sila kapag umaga. Ang pagmamalasakit mo sa amin ng apo ko ang nagpaiting ng galit nila, Ernesto. At hindi pa raw sila tapos sa pagganti nila dahil isusunod na raw nila kayo ng panganay mo sa asawa at bunso mo sa hukay. Mga hayop talaga sila. Mga walang kaluluwa. Patawarin niyo kami, Ernesto. Simon, kung hindi dahil sa amin ni Rita, ay hindi kayo nadamay. Wala kayong kasalanan, Lola. Hindi po namin pinagsisihan ang ginawa namin pagtulog sa inyo. Mga biktima rin kayo rito. Walang dapat sisihin sa mga nangyari, kundi ang mga aswang na yon. Buhay ng mag-ina ko ang kinuha nila. Ngayon, buhay rin nila ang sisingilin ko. Hindi ko sila titigilan! Tutulungan kita, Itay. Hindi na nila muli tayong masasaktan. Makinig kayo sa akin. Kailangang maghanda tayo. Hindi sapat ang tapang ninyo at ang tabak mo, Ernesto. Kailangan natin ng mga mabisang pamuksa sa kanila. Maghanda kayo ng bawang, kalamansi, asin at buntot pagi. Ang mga yan ang tatapos sa mga halimaw. Napatango naman daw sina Lola Simon at Tatay Ernesto. Sa kabila ng galit at hinagpis, ramdam nilang tama ang sinabi ni Lola Celia. Kailangan nilang paghandaan ang susunod na pag-atake ng mga aswang na ungo. Yan ang gagawin namin. Paghahandaan talaga namin sila, Lola Celia. Hindi nila muli magagawa ng masama ang pamilya ko. At titiyakin kong magbabayad sila ng mahal dahil sa ginawa nila sa amin. Tutulong din ako sa inyo. Hayaan niyong makabawi ako sa inyong mag-ama. Kung hindi ko nailigtas ang mag-ina mo, Ernesto, ipinapangako ko sa pagkakataong ito na hindi nila kayo masasaktan ng anak mo. Mas lalo raw hindi nakatulog si Lolo Simon at ang Tatay Ernesto niya nung gabing yun. Pinag-iisipan nila kung paano ang gagawing paghanda sa muling pag-atake ng mga aswang sa kanila. Simon, anak, kung babalik dito ang mga aswang, siguraduhin natin na sapat ang panlaban natin sa kanila, ha? Bukas ay bibili tayo sa bayan ng mas marami pang asin at bawang. Opo, Itay. Pati po kalamansi dahil takot din sa kalamansi ang mga aswang. Tama ka, anak. Mabuti alam mo yan. Pero tandaan mo, hindi lang asin, bawang at kalamansi ang panlaban sa kanila. Ang matibay na pananalig sa Diyos ang pinakamalakas nating sandata. Kung nasa tama kang landas, kahit anong halimaw pa yan o alagad ng demonyo, walang parang. Kaya manalig lang tayo sa Kanya. Alam kong gagabayin din tayo ng nanay at ng kapatid mo, anak. Kaya nating talunin ang mga aswang na yon. 3:00 na raw ng madaling araw ngunit dilat na dilat pa rin daw ang mga mata ni Lolo Simon. Nakatulog na ang Tatay Ernesto niya samantalang sina Lola Celia at ang apo nitong si Rita ay sarap na din sa pagtulog at magkayakap pa. Hindi raw nakatiis si Lolo Simon. Bumangon siya at nagtimpla ng kape. Pagkatapos ay lumabas ng bahay. Habang nakaupo sa isang kahoy na bangko, ramdam daw niya ang bawat higop ng kape na tila nagbibigay ng bahagyang init sa nanlalamig niyang pakiramdam. Ngunit bigla na lang daw siyang nakaramdam ng isang kakaibang ihip ng hangin. Ito'y malakas, malamig at parang dumaan mismo sa kanyang harapan. Nanindig daw ang mga balahibo niya. Tumigil siya sa paghigop ng kape at dahan-dahang lumingon sa paligid. Sa dilim may napansin daw siyang mga anino na gumagalaw. Hanggang sa makita niya ang 2 malalaking itim na aso na kasing laki ng leon. Ang mga mata raw ng mga ito ay mapupula, nanlilisik at tila bumabaon sa kaluluwa niya.
Hindi raw siya maaaring magkamali. Ang dalawang asong iyon ay parehong nilalang na nakita niya noon habang nakasilip siya sa bintana. Bumukas raw ang mga bibig ng mga aswang at lumitaw ang matatalim na pangil na tila naghahanda na sa pag-atake. Ang mga aswang na ungo! Nagbalik na sila! Tatakbo daw sana noon si Lolo Simon papasok ng bahay para tawagin ang Tatay Ernesto niya, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla raw nanigas ang kanyang katawan. Para raw may puwersang pumipigil sa kanya. Ramdam daw niya ang napakalamig na hangin na bumalot sa buo niyang katawan. Hindi niya magawang sumigaw at kahit anong pilit niya ay walang boses na lumalabas sa kanya. Naramdaman din niyang pumihit ang kanyang katawan paharap sa mga aswang. Ang mga paa niya ay parang may sariling isip. Dahan-dahan daw siyang naglakad palapit sa mga halimaw. Anong nangyayari sa akin? Kusang kumikilos ang katawan ko papalapit sa mga aswang. Pilit daw niyang pinipigilan ang sarili na lumapit sa mga aswang, ngunit wala siyang magawa. Parang naging sunod-sunuran ang kanyang katawan sa isang di nakikitang puwersa. Sa bawat hakbang daw niya ay lalo siyang nilalamon ng takot. Nang makalapit na raw siya sa mga aswang, naramdaman daw niyang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Ang huling naaalala niya daw ay ang mga malalaking pangil na nag-aabang sa kanyang paglapit, at pagkatapos daw noon ay kadiliman. Bigla na lang daw naramdaman ni Lolo Simon na masakit ang buong katawan niya. Kaya nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata, nakita niya ang sarili niya na nasa loob ng isang kuweba. Ang tanging ilaw daw na nagbibigay liwanag sa loob ay ang apoy na nagmumula sa mga sulo. Kumuha raw siya ng lakas at dahan-dahang tumayo mula sa matigas na papag na hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Anong nangyari? Nasaan ako? Bakit ako narito? Habang naglalakad siya at nagmamasid, bigla raw siyang may narinig na boses mula sa likod niya. Mabuti at gising ka na, iho. Napalingon daw si Lolo Simon sa likuran niya at nakita ang isang matandang lalaki na ang itsura ay puro kulubot na ang mukha at puro uban na ang buhok. Sa tansya niya ay nasa 70 to 80 years old na ito. Kumpara kay Lola Celia, mukhang mas matanda pa ang matandang yun. Maya-maya ng laki ang mga mata niya nang makita na kasama ng matanda ang dalawang aswang na ungo at iba pang mga tao na tila naninirahan sa loob ng kuweba. Teka, anong ginagawa ko rito? Bakit ako dinala ng mga aswang na yan dito? Mga aswang din kayo, no? Dinala niyo ako rito para patayin at kainin tulad ng ginawa niyo sa nanay at kapatid ko? Mga demonyo kayo! Galit na galit si Lolo Simon. Sa init ng ulo niya nakapulot siya ng malaking bato na matulis. Akmang babatuhin niya ang mga aswang, ngunit isang lalaki na malaki ang katawan na nasa likod ng matandang lalaki ang pumigil sa kanya. Mabilis siya nitong nilapitan at hinawakan siya sa braso. Bitiwan niyo ako! Mga halimaw kayo! Kayo ang dapat mawala sa mundo! Pagbabayaran yung ginawa niyong pagpatay sa nanay at kapatid ko! Bitiwan mo siya, Samuel. Hindi natin siya dinala rito para saktan. Humanahon ka muna, iho. Wala kaming masamang balak sa'yo o sa pamilya mo. Wala kaming ginagawang masama. Nagulat daw si Lolo Simon sa sinabi ng matanda, ngunit tiningnan daw niya ito ng matalim. Magsasalita pa sana siya nang bigla na lang ulit nagsalita ang matandang lalaki. Makinig ka sa akin, iho. Ako si Tunying at ako ang namumuno rito. Oo, kami ay mga aswang na ungo. Pero hindi kami namimerwisyo sa mga tao. Namumuhay kami na parang mga normal na tao, tulad mo. Ngunit mas pinili namin na manirahan dito sa loob ng kuweba para magkaroon kami ng mas tahimik na buhay. Hindi kami kumakain ng karne ng tao. Karne lamang ng mga hayop ang kinakain namin.
Hindi raw makapaniwala si Lolo Simon sa narinig niya. Hindi raw yun ang mga aswang na iniisip niyang mga mamamatay tao. Pero punong-puno pa rin ng katanungan ang isip niya. Bakit niyo ako dinala rito? Paano niyo ako nadala rito? Anong ginawa niyo sa akin? Anong kailangan niyo sa akin? At sinong aswang ang pumatay sa nanay at kapatid ko? Teka lang, iho. Isa-isa lang at mahina ang kalaban. Dinala ka rito ng mga kasama ko upang makausap ka namin. Ginamitan ka nila ng hipnotismo, kaya madali ka nilang nadala rito. Baka kasi kapag lumapit sila sa iyo at nakipag-usap ng direkta, hindi mo lang sila pakinggan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kayo ang mga aswang na gumagala sa mga baryo. Isa sa inyo ang pumatay sa nanay at kapatid ko. Makinig ka sa akin, iho. Hindi kami ang mga aswang na gumagala at umaaligid sa mga baryo. At mas lalong hindi kami ang pumaslang sa nanay at kapatid mo. Ang tunay na salot at may sala ay ang maglolang Celia at Rita. Mga aswang din sila na tulad namin. Kalahi namin sila. Ang maglolang yon ay mga aswang na ungo. Ano? Sina Lola Celia at si Rita? Hindi! Imposible! Hindi sila aswang na kagaya nyo. Nagsisinungaling lang kayo. Gusto nyo lang isisi sa iba ang kasalanan nyo. Hindi kami nagsisinungaling. Dating nakakulong sa kuwebang ito si Celia at ang apo niyang si Rita. Ngunit nakatakas sila. Ang maglolang yon ang pumatay sa nanay at sa kapatid mo. Sila ang masasamang aswang na gustong pumatay at kumain ng tao. Sila rin ang dahilan kung bakit umaaligid sa bahay ninyo ang dalawang kasama namin para hulihin ang maglola na yon at tapusin na ang kanilang kasamaan. Ngunit hindi sila makakuha ng tiempo dahil baka madamay kayo ng pamilya mo. Hanggang sa huli na ang lahat, pagdating ng mga kasama namin sa bahay ninyo, ay napaslang na ng maglola ang nanay at kapatid mo. Pagkakataon na rin sana nila na mahuli ang maglola. Subalit bigla kayong dumating na mag-ama. Kaya wala silang nagawa kundi ang umalis. Dahil baka sila pa ang mapagbintangan ninyo. Hirap pa rin daw si Lolo Simon na tanggapin ang lahat ng sinabi ng matandang si Tunying. Tila ayaw nguyain ng kanyang utak ang mga detalye tungkol kina Lola Celia at Rita bilang mga aswang. Paano nangyari yun? Inakilala niya si Lola Celia na isang mabait na albularya na itinuring na nilang miyembro ng pamilya. At ang batang si Rita na inosente at napakalambing na apo sa lola nito. Napahawak na lang daw noon si Lolo Simon sa kanyang ulo, pilit na inuunawa ang mga bagong impormasyon. Hindi pa rin kapanipaniwala ang mga sinasabi nyo. Ang sabi ni Lola Celia ay isa siyang albularya na kaya rin makipaglaban sa mga aswang. Tutulungan niya kami na puksain kayo. Paano magiging masama ang isang tao na gustong tumulong sa kapwa niya na namatayan ng mahal sa buhay? Kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi nyo. Iho, gusto kong intindihin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. May mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ang maglolang yan, sila ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya mo. At ano ka mo? Sinabi ni Celia na isa siyang albularya? Ay lahat na yata ng kasinungalingan ay nasabi na niya sa inyo. Nanganganib kayong mag-ama sa kanila kung hindi mo kami papakinggan. Baka naman kasi kayo lang ang nagpubunto ng sisi sa kanila dahil sa galit nyo. Hindi ba kayo ang may dahilan ng lahat ng ito? Tinulungan namin sila ng tatay ko nang mahulog sila sa bangin. Kung tutusin, kaawa-awa nga ang nangyari sa kanila eh. Sila ang totoong biktima rito. Bakit? Ano pa bang sinabi nila sa inyo at sila ang lumalabas na biktima? Ang sabi sa amin ni Lola Celia, tindera raw sila ng luya ng apo niya. Magtitinda raw sila sa kabilang baryo nang harangin sila ng mga aswang na nasa anyong tao. Ninakawan daw sila. Sinira ang paninda nilang luya at pagkatapos ay itinulak sila sa bangin para mamatay. Para madali raw madala ang bangkay nila dito sa lungga nyo para kainin.
At kaya raw pinatay niyo ang nanay at kapatid ko ay dahil gusto niyo kaming gantihan ng tatay ko. Tinulungan kasi namin sila kaya hindi niyo natuloy ang masama niyong balak sa kanila. Nako iho, puro kasinungalingan ang sinabi ng maglolang yon sa inyo. Hindi sila tindera ng luya. Alam mo bang takot ang mga aswang sa luya? Isa ang luya sa mga mabisang pangontra laban sa mga kagaya namin. Ano nila maititinda ang isang bagay na maaaring pumuksa sa kanila? Ang totoo, hinahabol sila ng mga kasama ko dahil sa mga kasalanan nila. Sa pagtakas nila, nahulog sila sa bangin. Muntik na silang mahuli, pero nakita ng mga kasama ko na dumating kayo at tinulungan ninyo sila. Kaya naudlot ang pagtugis namin sa kanila. Ano? Bigla raw naalala ni Lolo Simon ang sinabi sa kanya noon ng nanay Remedios niya na isa raw ang luya sa mabisang pangontra sa aswang. Kaya kung totoong aswang sina Lola Celia at Rita, hindi sila dapat nakakapagtinda ng luya. Wag na wag mong pagkakatiwalaan ng maglola, lalo na si Rita. Mas mabangis siyang aswang kesa sa lola niya. Napakadelikado niya. At kung hindi mo pa rin paniniwalaan ang mga sinasabi ko at kung patuloy ka pa rin magbubulag-bulagan, ay didiretso kayong mag-ama sa bangin ng kamatayan. Natigilan daw si Lolo Simon sa mga huling salita ng matanda. Mabigat daw ang mga sinabi nito, ngunit hindi pa rin niya lubusang matanggap ang lahat. Puno raw ng tanong ang kanyang isipan. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sina Lola Celia at Rita na kilala niyang mababait o ang mga aswang nakaharap niya na alam niyang mga salot? Habang iniisip daw niya ang mga susunod na gagawin, naramdaman niyang nasa isang napakadelikadong sitwasyon siya. Hindi raw niya alam kung kanino magtitiwala. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kailangan na matakip sina Celia at Rita bago pa madagdagan ng mga biktima nila. Naiwan ang maglolang yon sa bahay ninyo kasama ang tatay mo. Kung hindi tayo magmamadali, baka pati tatay mo hindi na natin mabutan ng buhay. Pero paano kung nagkakamali lang kayo? Paano kung hindi talaga silang may kasalanan? Paano kung ibang aswang ang sinasabi nyo? Iho, huwag kang magpapadala sa damdamin mo. Kaming mga aswang ay magaling magtago ng tunay naming pagkatao. Kung hindi ka makikinig, baka mahuli na ang lahat. Samuel, kayo na ang bahala. Puntahan ninyo ang bahay nila mamayang gabi. Nararamdaman kong wala pa namang ginagawang masama ang maglola sa tatay nitong binatilyo. Siguraduhin ninyong madadakip ninyo si Celia at ang apo niya. Kapag nanlaban, tuluyan ninyo na sila para hindi na sila makapangbiktima pa. Tiyakin ninyong hindi masasaktan ang tatay niya. At ikaw naman, iho, tumito ka na lamang. Delikado para sa iyo ang sumama. Hindi ako papayag. Tatay kong nandun. Hindi ko siya pwedeng ipagkatiwala sa kahit sino. Lalo na sa inyong mga aswang. Sasama ako. Kung totoong mga aswang ang maglola, gusto kong kasama ako sa pagliligtas sa tatay ko. Sa kabila ng pagtutol ng matandang aswang na si Tunying, nagmatigas si Lolo Simon. Ngunit habang papalapit daw sila sa bahay nila, patuloy na nagtatalo ang isip at ang puso ni Lolo kung kanino ba siya dapat magtiwala. Sa matandang aswang at sa mga kasama nito na noon lang niya nakilala o sa maglolang nagpakita ng kabutihan sa kanyang pamilya. Sa huli, pinakinggan niya ang kanyang puso. Hindi! Hindi ganun sila Lola Celia at Rita. Hindi sila masama. Hindi ko kayang paniwalaan na may masamang balak sila sa tatay ko o sa akin. Hindi rin nila kayang gawa ng masama sina Nanay at Adela. Kaya sila ang dapat kong paniwalaan. Bigla raw may naalala si Lolo Simon. May nakapasya na maliit na supot sa bulsa ng salawal niya. Nang buksan niya yon, may laman daw yon na asin na inilagay ng tatay niya sa bulsa niya para may proteksyon siya laban sa mga aswang. May nabuo raw na plano sa isip niya.
Sa isang mabilis na galaw isinaboy daw ni Lolo Simon ang asin sa mga kasama niyang aswang. Agad na namilipit ang mga ito sa sakit. Hindi raw nagagsaya ng oras si Lolo Simon at nagmadaling tumakbo pabalik sa kanilang bahay para balaan sina Lola Celia at Rita. Pagdating niya sa bahay ay napahinto raw siya sa pinto. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Halos hindi raw siya nakapagsalita sa pagkabigla. Nanginig daw ang kanyang mga tuhod sa bumungad na tanawin sa kanya. Tumambad daw kay Lolo Simon ang kalunos-lunos na kalagayan ng tatay Ernesto niya. Hubot-hubad daw ito, puno ng sugat ang buong katawan at walang malay na nakagapos sa isang mahabang tabla. Ang mga kalmot at sukat daw sa katawan nito ay tila gawa ng matatalas na kuko. Ang mga lubid daw na mahigpit na nakatali sa kamay at paa ng tatay niya ay nag-iwan daw ng malalalim na marka sa balat nito. Napalunok daw si Lolo Simon habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Ramdam daw niya ang bigat na tanawing yon at tila bumagal ang oras habang ang mga mata niya ay nakatuon sa mahabang tabla na nagsilbing altar ng pagdurusa ng tatay niya. Diyos ko! Tay! Sinong may gawa nito sa'yo? Tila tumigil daw ang mundo ni Lolo Simon. Pinaghalong matinding awa at galit daw ang naramdaman niya noon. Pilit daw niyang ginising ang tatay niya habang nanginginig ang boses niya sa kaba at takot. Tay, gumising ka! Tay! Ano pong nangyari? Sinong may gawa nito sa'yo? Tay, sabihin mo! Sino? Habang paulit-ulit daw niyang ginigising ang tatay niya ay nakarinig siya ng nakakakilabot na mga pagtawa na bumasag sa katahimikan. Bigla raw nanigas ang katawan ni Lolo Simon at nanindig ang kanyang mga balahibo. Kilala niya raw ang mga boses na yon. Ang mga halakhak ng mga ito ay gumapang sa buo niyang pagkatao na nagdulot ng kilabot na tila nagpapahiwatig ng mas masahol pang panganib. Dahan-dahan daw siyang lumingon sa direksyon ng mga paghalakhak. Halos mabuwal daw siya sa nakita niya. Naroon sina Lola Celia at Rita, parehong nakangisi sa kanya. Ang mga kamay daw ng mga ito ay puno ng dugo at ang mga mata ay nanlilisik sa matinding kasamaan. Alam na namin kung saan ka nang galing at kung sino ang mga nakasama mo. Kaya't hindi na namin kailangang magpanggap pa. Napaatras daw si Lolo Simon sa sinabi ng matanda. Tila nawalan daw siya ng lakas. Biglang sumambulat ang katotohanan sa kanya. Totoo nga ang lahat ng sinabi ng matandang aswang na si Tunying. Ang maglolang itinuring nilang pamilya ay mga aswang pala. Ang kabutihang ipinakita ng mga ito sa kanila ay huwad. Totoo palang sinabi ng matandang aswang. Mga aswang din kayo. Niloko niyo kami. Akala namin kayo ang mga biktima. Yun pala, kayo ang tunay na manluloko at mamamatay tao. Oo, Simon. Mga aswang kami. Lahat ng sinabi namin sa inyo ay kasinungalingan. Hindi kami mga tindera. Hindi kami ninakawan. Hindi ako albularya. At lalong hindi kami ihinulog sa bangin. Sinadya naming magpahulog para makalayo sa mga aswang na humahabol sa amin. At kami rin ang bumatay sa nanay at kapatid mo. Alam mo, napakasarap ng mga laman loob nila. Lalo ng kapatid mo. Napakalambot ng laman niya. Ang sarap-sarap kainin. Hindi ko makakalimutan ang lasa ng laman loob at puso ni Adela. Napamura raw si Lolo Simon sa narinig lalo na at dinilaan pa raw ni Rita ang dugo sa daliri nito na tila nilalasap yun habang ikinikwento ng batang aswang kung paano nito kinain ang kapatid niya.
Halos sumabog daw ang dibdib niya sa sobrang galit. Hinding-hindi raw niya matanggap na ang mga taong tinulungan nila mag-ama ay ang mismong mga salarin sa pagkamatay ng nanay at kapatid niya. Mga demonyo kayo! Mga hayop kayo! Akala namin mabubuting tao kayo! Pero mga halimaw pala kayong nakadaming tao! Niloko niyo kami! Pinagkatiwalaan namin kayo tapos ganitong gagawin niyo! Mga alagad kayo ng dyablo! Hindi na mahalaga sa amin ang akala mo, Simon. Talagang hinintay namin ng pagbabalik mo dito. At ngayong nandito ka na. Dalawa na kayo nang walang kwenta mong tatay ang kakainin namin. At itong tatay mo, mahina naman itong tatay mo eh. Hindi naman ito umubra sa amin ng apo ko. Tulad ng tatay mo, siguradong mahina ka rin. Ang yayabang niyo pa na maghihiganti kayo laban sa amin. Pero mga wala naman pala kayong binatbat. Mga wala kayong bayas. Mas lalo raw nang gigil si Lolo Simon nang makitang dinuraan pa ni Lola Celia ang tatay niya na wala pa ring malay. Napansin din niya ang nasirang tabak ng tatay niya na nasa sahig. Halata raw na nilabanan ito ang maglola ngunit hindi nito kinaya at natalo sa laban. Sa isang iglap na pagtanto ni Lolo Simon na wala na siyang oras. Agad niyang sinubukang kumuha ng asin sa kanyang bulsa ngunit nang buksan niya ang supot ay wala na itong laman. Napansin din daw ni Lolo na wala na rin ang bawang, kalamansi, buntot pagi at iba pang pangontra sa mga aswang na nasa bahay nila. Sa isip niya ay baka tinapon na yun ng maglola. Habang naguguluhan si Lolo, mas lalo daw lumapit sa kanya ang maglolang aswang. Nakangisi ang mga ito at nakatitig na parang mga gutom na hayop na handa ng lumapa. Ano na? Handa ka na bang mamatay? Sa punto raw na yon ay napagtanto ni Lolo Simon na kailangan na niyang gumawa ng paraan. Kahit na wala siyang pangontra, isinantabi raw niyang takot at hinanap ang natitira niyang lakas ng loob. Di raw niya alam kung kakayanin niyang labanan ng mag-isa ang maglolang aswang gamit ang pisikal niyang lakas. Pero isa lang ang ipinapangako niya. Hindi niya hahayaang may mangyari pa sa tatay niya kaya bahala na. Ang mahalaga ay lumaban siya. Kung ito na ang huli kong laban, tatanggapin ko. Ang mahalaga, ginawa kong lahat para protektahan si Itay. Bigla raw nagbago ang ihip ng hangin. Nakaramdam si Lolo Simon ng kakaibang lamig na tila tumatagos sa kanyang buto. Kitang-kita niya raw sina Lola Celia at Rita na nagbago ng anyo. Nag-anyong mga aswang ang maglola. Naging malaking baboy na kasing laki ng leon, nanlilisik ang mga mata at hayok na hayok nang makain siya. Muling nagsalita si Lola Celia, ang boses nito'y puno ng panunuya. Aba Simon, mukhang handa ka na talagang sumunod sa nanay at sa kapatid mo ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Magiging maiksi lang naman ang paghihirap mo. Hindi ka namin pahihirapan pa. Huwag mo nang subukang labanan kami. Matatalo ka lang. Katulad ng gunggong mong tatay. Wala kang laban sa lakas namin ni Lola. Habang patuloy na lumalapit ang maglola, ramdam na raw ni Lolo Simon na nakapasok na ang isa niyang paa sa hukay. Alam niyang hindi sapat ang lakas niya para lumaban, pero bago pa makalapit ang maglolang aswang, bigla raw may bumagsak mula sa bubong ng bahay nila, isang napakalaking asong itim na kasing laki ng leon. Tumindig daw ito sa harapan niya at maya-maya pa'y sumunod din ang 3 malalaking asong itim na tila mga kakampi ng unang dumating.
Naggulat daw si Lolo Simon at napaatras ng bahagya. Mga aswang na ungo! Ang malaking aso raw sa harapan ni Lolo Simon ay biglang nagsalita. Ang boses nito ay malamig at puno ng otoridad. Agad niya raw nakilala ang boses na yon. Isang boses na nagbigay daw ng pag-asa sa kanya noon sa nakakapangilabot na tagpong yun. Hindi ninyo masasaktan ng magkamang yan, Celia, hanggat naririto kami. Nagulantang daw ang maglolang aswang, halatang hindi raw nila inaasahan ang pagdating ng iba pang aswang. Galit daw na umangil ang maglola. Tandang Tunying, anong ginagawa niyo rito? Kung ano man ang binabalak niyo, hindi niyo kami mapipigilan. Nahanap pala tayo ni Natanda, Lola. Ikukulong na naman nila tayo. Ayoko na doon. Sukang-suka na ako sa mga karne ng hayop. Hindi na ako babalik sa walang kwentang lugar na yon. Hindi kami papayag na makapaminsala pa kayo, Celia. Magkakamatayan na muna tayo. Ikaw ang unang mamamatay, Tunying. At nagsimula raw ang sagupaan ng mga aswang. Si Lola Celia raw ang unang umatake. Binambahan daw nito ang matandang aswang na si Tunying. Si Rita naman ay sinalubong ang tatlong kasamahan ng pinuno ng mga aswang. Naging marahas at madugo raw ang sagupaan na yon na parabang musika ng kaguluhan. Ang mga ungol, hiyaw at tunog ng mga nagngangalit na halimaw ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Lolo Simon. Habang naggigirahan ng mga aswang ay nilapitan daw ulit ni Lolo Simon ang tatay niya at kinalag ang mga gapos nito. Tay! Tay! Kumising ka na! Tay! Pero hindi pa rin daw nagising ang wala pa ring malay na si Tatay Ernesto. Muli raw niyang tinunghayan ang labanang nagaganap at nakita raw ni Lolo Simon kung paano bumagsak ang aswang na si Rita. Isang malakas at marahas na kagat daw mula sa isa sa mga aswang na kasama ng matandang aswang ang kumitil sa buhay ng batang aswang. Walang buhay daw itong bumagsak sa lupa. Nagulat at napaatras daw si Lolo Simon sa mga nakita niya. Sa kabilang dako ang laban ng matandang aswang na si Tunying at Lola Celia ay mas matindi. Nagawa pa raw ni Lola Celia na kagatin sa balikat ang pinunong aswang ngunit hindi iyon naging sapat. Sa huli, gamit ang matatalas na kuko ng matandang aswang, winakwak nito ang dibdib ni Lola Celia hanggang sa tumagos ang kamay nito hanggang sa likod ng babaeng aswang. Nanghihina raw itong bumagsak sa lupa at tuluyan na ring namatay. Pagkatapos daw ng madugong labanan na yon ay nahihiyang nilapitan ni Lolo Simon ang mga aswang na tumulong sa kanila ng tatay niya. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa pagliligtas nyo sa amin ng tatay ko. Nag-anyong tao raw ang mga aswang. Halata raw niya sa mga ito ang matinding pagod sa pakikipagtuos sa maglola, lalo na raw ang matandang aswang na si Tunying. Wala ka nang dapat na ikabahala, iho. Ginawa namin ito hindi lamang para sa inyong mag-ama, kundi para na rin sa iba pang maaaring biktimahin ng maglolang yon. Bago raw nagpaalam ang grupo ni Tandang Tunying ay may pahabol na sinabi pa ang pinuno ng mga aswang. Iho, mag-iingat kayo palagi. Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Maging leksyon na sana sa inyo ang inyong naging karanasan. Hanggang sa tuluyan na raw naglaho sa dilim ang mga aswang. Ilang saglit pa ay nagkamalay na rin daw ang tatay ni Lolo Simon. Agad niya raw itong nilapitan at niyakap. Tay, salamat sa Diyos at gising ka na. Anong nangyari, anak? Nasa na yung maglolang aswang? Inatake nila ako kanina. Mga aswang pala sila, anak. At sila rin ang pumatay sa nanay mo at sa kapatid mo. Nilabanan ko sila pero
Natalo nila ako. Sobrang lakas nila. Akala ko'y lalapain na rin nila ako eh. Tapos na, Itay. Wala na sila. Patay na ang maglolang aswang. May mga tumulong po sa atin at ligtas na tayo ngayon. Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Nanay at Adela. Ikinuwento raw ni Lolo Simon kay Tatay Ernesto ang lahat ng nangyari. At sa lahat ng sinabi niya, kitang-kita raw niya ang naging reaksyon ng tatay niya. Hindi raw ito makapaniwala sa narinig. May mga mabubuting aswang pala, anak. Hindi ko akalaing posible yun. Pero dahil sa mga ikwento mo sa akin, naniniwala na ako. Malaki ang utang na loob natin sa kanila, anak. Oo nga po, Itay. Nung una, hindi rin ako naniniwala. Pero nang tulungan nila tayo, napagtanto kong hindi lahat ng aswang ay masama. Tulad natin, may kakayahan din silang pumili sa pagitan ng tama at mali. Mula noon, hindi na raw nagpakita pa ang mga aswang kina Lolo Simon. Wala na rin daw silang nabalita ang gumagala at namimerwisyong aswang sa kanilang lugar at sa iba pang baryo. Kahit dalawa na lang sina Lolo Simon at Tatay Ernesto, naging masaya pa rin daw sila. Minsan, nakakaramdam pa rin daw sila ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng nanay at kapatid niya. Pero nang naglaon ay natanggap na rin nila na hindi na babalik pa ang mga ito. Sa ngayon, wala na si Lolo Simon. 5 taon na siyang namayapa dahil sa komplikasyon sa sakit niyang diabetes. Pero buhay na buhay pa rin sa alaala ko ang karanasang ito na ikinuwento niya sa akin. Sana ay nagustuhan ninyo ang inilahad kong kwento. Nasa sa inyo na lang kung papaniwalaan ninyo o hindi ang naging karanasan noon ni Lolo Simon.